Hello guys, good afternoon sa inyong lahat, no? So, today is Sunday, August 10, 2025. So guys, gusto ko lang mag-open ng topic sa inyo about sa tinatawag na wastong pagtulog, no? O tinatawag na pagpapahinga, no? Yung katawan natin, pinapahinga natin. Ano ba yung pwedeng maaring maidulot nito, no? So kung makikita nyo guys, yung mukha ko, galing ako sa tulog eh. So, actually, guys, malaki ang naidudulot niya na kabutihan sa ating katawan, no? Yung tinatawag na tamang pahinga, no? Kasi guys, kung mapapansin nyo, kapag tayo ay nagpupuyat, sabihin natin nagpupuyat tayo, at ito ay malimit nating ginagawa na busy tayo, may mga gawain tayo, hindi natin namimit yung tamang tulog. May time na madaling araw na tayo kung matulog, at minsan yung tulog natin ay parang 3 hours sa tulog, parang happy ka na. Pero kung titignan natin guys, ito ay may mga disadvantages na pwedeng maidulot sa ating katawan. Especially guys, no, yung tinatawag na yung immune system ng isang tao, no, immune system natin, andyan na yung humihina, no? At the same time, mapapansin mo yung dating sharp na kaisipan mo, no? Mabilis ka mag-isip, at the same time, talagang masigla yung pangangatawan mo. So affected din yung tinatawag na pag-isip mo guys sa pagpupuyat mo. Kasi dumarating sa punto guys na mapapansin mo na floating ka. So meaning, yung mga ginagawa mo dati na parang easy lang sa'yo, o yung may mga bagay na hindi mo na pinag-iisipan pa ng malalim, kumbaga daily routine mo na yon. Pero gawa nga ng pagpupuyat, no? Sanhi ng pagpupuyat guys, ito yung mga bagay na parang, alam mo ba, floating yung isipan mo. So meaning, parang yung process ng pag-iisip mo ay hindi ganoon ka-sharp katulad ng dati na talagang gusto ang tulog mo, no? So isa yan guys, yung kaisipan natin, pag-iisip natin ay medyo affected yan pag lagi tayong nagpupuyat, no? At the same time, of course, yung tinatawag na yung sinabi ko immune system. Yung katawan natin guys, may mga instances na parang feel mo, parang wala, floating ka lagi, mahina yung pangangatawan mo kasi nga wala kang sapat na tulog. At the same time, ito yung guys na madali kang dapuan ng mga karamdaman dahil nga sa kulang mo sa tulog, no? At saka guys, mapapansin mo, no, affected din yung tinatawag na pagkain mo. Subukan mo na lagi kang puyat, kumbaga continuous na nangyayari sa'yo, puyat ka, parang yung pagkain mo na dati kang magana, so mapapansin mo parang nababawasan yung appetite mo, no? Kumbaga parang kung ano lang yung in-intake mo, okay na yon. Unlike na sapat ang tulog mo at ganado ka mag-isip, ganado ka gumalaw, ayun yung mga tinatawag na advantages kapag ikaw ay nakakatulog ng tamang oras. Okay? Kaya guys, doon sa mga kabataan na kasalukuyang nag-aaral, no? Hindi lang naman sa kanila, kundi sa mga kaibigan natin na nagtatrabaho,
kumbaga lagi nating ginagawa, no? Na magpuyat tayo. So guys, hindi tayo tinatawag na robot para hindi mapagod. Bigyan natin ng tamang disiplina o tamang kinalalagyan ang ating katawan. Kasi sabi nga nila, 8 hours daw na rest. So, definitely, yung mga ilan talaga, hindi talaga nakukuha yung 8 hours. Pero di ba may mga ilan, makatulog lang ng 5 hours, okay na. Okay? Actually, iba ang tulog sa gabi at iba ang tulog sa umaga. So, siguro sa mga tinatawag na mga kaibigan natin na call center, o hindi naman call center, no? Hindi naman lahat ng call center o yung mga night shift yung trabaho. So, nasasanay na sila na bumabawi sila pagsapit ng umaga, doon nila tinutulugan. May mga ganung bagay, pero guys, iba pa rin ang tulog sa gabi. Iba pa rin talaga, kung mapapansin mo. Kaya nga, kung mapipil mo na ikaw ay nagpuyat, subukan mong gumising ka. Paggising mo sa umaga, papasok ka, may mga instances o mga around 10 o'clock, andyan na yung hikab ka ng hikab na parang dinadalaw ka ng antok mo. Kasi nga, ando na yung time na yung body mo parang kailangan mong ipahinga. Dahil nga, hindi ka nakakuha ng sapat na tulog last night, parang ganoon. Kaya doon naman sa mga call center o yung mga nagtatrabaho sa gabi, so siguro, na-tune na nila yung body clock nila na sila ay matulog sa umaga. May mga ganun situation. Pero doon naman sa mga iba na hindi naman talaga sadyang nagtatrabaho panggabi at talagang sadyang pinupuyat lang yung sarili. Guys, wag nating samantalahin na magpuyat kasi tayo rin magsasuffer niyan at the end. Kasi guys, lalo na sa mga nag-aaral, yung binanggit ko kanina, mahirap kasi pumasok sa isipan natin yung ating mga pinag-aaralan, lalo na kung tayo'y lutang dahil nga sa puyat. So, masasabi ko lang sa mga nag-aaral, mga anak natin, kapatid, no? Pamangkin, pinsan, na dapat magkaroon ng sapat na tulog. Okay. Kung wala naman tayo talagang gagawin sa gabi at napapansin mo na kailangan natin magpahinga, ipahinga natin. Kasi guys, yung mga iba, may time mapapansin mo, pag open mo ng cellphone, normal naman talaga yon na medyo pag tumingin ka ng YouTube, may engganyo ka, manood, at hindi mo namamalaya na tumatakbo yung oras. Dumarating sa punto na masusurprise ka ba, alas 10 na pala, alas 11 na pala. So hindi mo alintana, nanonood ka ulit, hanggang umabot ng alauna, alas 2. So ganun guys, dumarating sa time na matutulog ka ng alas 2, hindi naman kaagad makakatulog ka. Marami pang mga papasok sa isipan mo o nagmumuni-muni ka. Unlike na i-train mo yung sarili mo pagdating ng 9, pwede ka matulog, 8, depende sa'yo, no? Pero yung sasabihin natin, lalagpas ka ng 10, 11, 12, darating pa ng alauna, may pasok ka sa umaga, so mapapansin mo na parang hindi kumpante. Ibig sabihin, hindi nakatune ang ating katawan, no? Para sa kinabukasan na trabaho. Kaya nga, kinakailangan natin guys na sapat na tulog. Siyempre, normal din yun, yung sapat na pagkain, na sustansya, na kung saan ipinapasok natin sa ating katawan, na sinusuplayan yung brain natin, no, para mag-isip, magtrabaho. At wag nating abusuhin yung sarili natin guys. Wag natin isipin na nagpuyat ako, okay naman, nakabawi naman ako. Okay, nakabawi ka. Paano kung dumating yung punto na nakaugalian mo na yung tinatawag na pagpupuyat, no? Sa pagpupuyat guys, maaaring side effect niyan kung malimit at lagi mong inaabuso yung sarili mo, pwede kang magiging anemic, no guys? Sorry.
Guys, yung anemic guys, yung tinatawag na anemic, ito yung nagkukulang na yung dugo mo. So meaning, so yung dugo mo, instead na nagsisirculate na maganda, at natatalo na yung red cell mo kung tawagin, no? Andyan na yung kulang ka sa dugo, lagi kang mahihiluhin kasi nga, panay puyat mo, nahihilo-hilo ka. So sanhi ng pagpupuyat yan. Tapos matamlay ka. Kasi guys, wag na wag dumating sa sistema o sa punto na ikaw ay magiging anemic. Ang anemic guys, isang sakit na hindi madaling lunasan, no? Ayan yung anemic guys, maaring pag talagang kulang ang dugo mo, maari kang salinan yan. So maaring i-recommend sa'yo na kumain ka ng mga masusustansya, yung mga pampadagdag ng dugo, katulad ng talbos ng kamote, yan, mga ganyan, no? So maraming ibibigay sa yung pamamaraan na kung paano ibalik mo yung dati mong dugo, kasi nga nagkukulang ka na, anemic ka na. Kasi mahirap kapag ikaw ay na-diagnose talaga na anemic. Hindi ganun kadali, guys. Hindi ganun kadali sa sarili natin na gamutin yun. Kaya nga sabi nga natin, tamang tulog ang kinakailangan natin, tamang pahinga. Nang sa ganun, hindi natin maranasan yung katulad ng ganun sakit. Kasi marami akong nababalitaan, guys. Marami. Yung mga iba anemic. Konting galaw, talagang hindi mo naman masasabing vertigo, no? Iba kasi yung vertigo kaysa yung anemic, eh. Yung anemic, guys, andyan na yung titignan mo, namumutla, na konting galaw o konting trabaho, madali silang mahilo. Kasi nga gawa nga ng wala yung dugo nila ay mas marami yung white cell nila o white blood nila, tinatawag, no? So guys, ayun yung mga sinasabi natin na ang nagiging impact sa atin kapag wala tayong wastong tulog ay yung mga ganong bagay. Okay? Katulad ng mga kabataan, no? Yung mga kabataan na mismo lagi nagpupuyat, makikita mo ang lalim na ng mga eye bag. Ang lalim na ng mga eye bag. Ngayon, natututo na sila matulog, guys, sa umaga. Hindi talaga na sila nakakatulog sa gabi kasi gawa nga ng yung body clock nila ay nakatuon sila sa pagtulog ng mga madadaling araw, no? Unlike dun sa kinasanayan natin yung sarili natin na binigyan natin ng tamang direction. Ibig sabihin, yung tamang direction, tamang tulog. Kasi alam naman natin kung wala naman talaga tayong trabaho sa gabi at hindi naman tayo nagtatrabaho talaga, so alam natin, guys, yung tinatawag na tamang oras ng pagtulog. Okay? At affected din yan, no? Sa mga iba, no? Sabihin na lang natin sa mga kabataan, affected yan, pagpupuyat nyo. Maaaring yung pagtangkad din ng isang tao, medyo hindi maganda yung proseso. Kumbaga, maaaring mapigilan ang pagtangkad nyo, mapigilan ang pag-develop ng magagandang katawan kasi gawa nga ng lagi kang puyat. So normal yun sa atin kapag tayo ay napupuyat. Makikita mo halos maraming kaibigan natin, kakilala, kausap, laging bukang bibig ay parang lumalalim yung eye bag mo o parang namumutla ka. Ano bang dahilan? May sakit ka ba? So doon pa lang sa pag-uusap ninyo, napapansin na nila, guys, yung sarili mo na kaiba-iba katulad ng dati na maganda pa yung tulog mo. Kaya bigyan natin ng tamang pamamaraan, tamang halaga ang sarili natin kasi hindi naman lahat ng bagay ay kinakaya ng katawan natin. Sumusuko rin, guys, ang katawan natin. So ibig kong sabihin, dumarating sa sistema o dumarating sa punto
na yung katawan natin ay naghahanap na talaga ng tamang direksyon o tamang pagpapahinga. Hinahanap na ng katawan natin. Kung mapapansin nyo, guys, pag lagi ka nagpupuyat, subukan mo na matulog ka, parang yung tulog mo parang ayaw mo na magpagising kasi sa sobrang sarap. Kasi nga mapapansin mo yung katawan mo kasi hinahanap niya na suplayan mo siya, no? Suplayan mo siya ng tamang tulog. Siya na mismo nagsasabi sa iyo eh. Yung isip mo, minsan floating ka na, hindi ka na nakakapag-isip ng tama. Then dumating sa punto na naka-recover ka, na ibigay mo yung tamang tulog. Then dumating na naman sa punto, paulit-ulit na naman, bumalik na naman ang pagpupuyat mo, guys. Yung cycle mo, maniwala ka sa hindi, ikaw pa rin ang magsasuffer niyan kapag hindi mo na-manage ng tama yan. Kaya doon sa mga may anak na malimit na magpuyat sa gabi, advice nyo lang yung mga anak nyo, kapatid nyo, kaibigan, kakilala, pamangkin, no? Kamag-anakan, na ang pagpupuyat ay walang naidudulot na tama sa ating katawan. So maaring ito ay pabaksak niya ang ating katawan ng anumang oras. Okay? Kaya nga lagi kong sinasabi, guys, kung mapapansin nyo, health is wealth. Lahat yan, kahit saan. Kasi sabi nga natin, kahit na anong talino mo, no? Kahit na anong galing mo, kapag ang health mo ay sumuko na, guys, maniwala kayo, wala nang tatanggap na kumpanya, wala nang tatanggap na employer para kunin ka. Kahit sabihin natin, bata ka, magaling ka, experience ka, pero kung yung health mo ay sumuko na, guys, sad to say, wala na talaga. Mahirap. Kaya nga, huwag nating abusuhin ang sarili natin. Ibigay natin yung tama, kung ano yung dapat na tamang pahinga para sa atin. Okay, guys, sana etong binigay kong topic, no, kasi wala namang nag-comment, ako lang nagbigay ng topic para sa inyo, just to give you a short information on how to protect your health. Ito yon. Kaya nga sabi nga natin, lagi natin tandaan na lalo na kung tayo ay mga breadwinner sa pamilya, pangalagaan natin yung pangangatawan natin. Kasi ito yung puhunan natin para tayo ay nagtatrabaho, para tayo gumawa ng tama, para masustain natin yung pangangailangan ng pamilya. Kaya I hope, guys, itong simple information na ibinibigay ko, sana makapagbigay linaw sa inyo, makatulong sa inyo, ma-realize nyo na ang tamang pagpapahinga, ang tamang sapat na tulog ay malaking naiambag sa ating kalusugan. Okay? So anyway, guys, maraming salamat, no? Pasensya na. Kung mapapansin mo yung mukha ko kasi galing ako sa tulog, no? Natulog ako kanina. So na-rest ko yung sarili ko at medyo gumaang yung pakiramdam ko, no? Ayun lang naman yung sinasabi ko, kaya ako nakapag-share kasi galing ako sa tulog at medyo na-tune ko yung katawan ko, kaya gusto ko rin i-share sa inyo. So anyway, guys, maraming salamat sa pakikinig, no? So shout out muna ako dyan sa mga kaibigan ko taga-Pasay na lagi kong sinasabi na doon ako nagmula since birth hanggang nagkaroon ako ng wastong kaisipan. At shout out din dito sa Rosewood kung saan kasalukuyan dito ako naninirahan. At sa mga on board namin na seaman at on vacation, pati pamilya nila, shout out sa kanilang lahat. At naway maging maayos ang operation, lalo na on board. At dun sa mga nakabakasyon, sana maging masaya ang pagbabakasyon nyo, kapiling ang mga mahal sa buhay. At sana doon sa mga may line up sa amin, maging maayos ang result ng medical at kayo ay ma-deploy ng tama sa inyong mga kanya-kanyang vessel assignment, no? Sa mga on board, ingat kayo dyan. Si Paring Binjola, pre, at thank you so sa mga suporta mo at sana
Hindi ka magbago, continuous. Ibigay mo yung best mo para sa mga kasama mo on board, para sa kanilang ikabubuti at suporta. So alam ko, pre, talagang hands-on ka sa ginagawa mo sa ngayon at patnubayan ka mo ng poong may kapal. Especially rin sa mga kaibigan natin na katulad mo rin kapitanes na gumagawa ng tama sa barko, at mga senior officers, mga crew natin na nagbibigay ng effort para ibigay nila yung best nila sa kanilang trabaho. So ingat kayo dyan lagi. Hangad ko na smooth operation. At kay Chief Engineer Bete na patuloy na sumusubaybay sa short vlog ko. Chief, kamusta ka dyan? I hope na ikaw ay laging nasa mabuting kinalalagyan. So hangad ko, Chief, na bigyan ka pa ng mahabang buhay at marami ka pang matutulungan na tao na katulad ko na isa rin sa natulungan mo. So Chief, hangad ko na continuous yung health mo pati na yung family mo maging maayos, malakas at masaya kayo na magkasama. So anyway, maraming salamat ulit guys sa pakikinig and see you on my next vlog. Bye.